Ano ba sabi niya kahit magreklamo pa daw kay Tulpo? Oh, yun ang sabi. Kahit pa na magreklamo kay Tulpo. May video kami. Boy Easy Garage. Kahit ngayong araw na to, kahit isang oras lang, ibalik mo, hindi nila tanggapin yan. Hi everyone! Inalam ko kung nasa na yung bumili ng sasakyan kung saan tumirik paglabas pa lang kina Boy AC Garage. Nakita ko na yung may-ari at nagulat ako kung gaano kalala yung sira ng sasakyan pagkalabas pa lang dito kina Boy AC Garage. Pakinggan natin kung gaano kasama ang loob ng bumili ng sasakyan at binabalaan ko kayo dahil tataas ang dugo nyo sa galit dito kay Boy AC Garage. Panoorin natin ang video na ito. Ito po. Kailan nyo na nabili ito kuya? Kanino na po binili yan? Boy Easy Garage. Ito po, may ginagawa tayong Mazda ngayon dito sa shop namin sa RNA. Kabibili lang nila ng Mazda nila 7 days pa lang. Ngayon paglabas pa lang daw nila nag-overheat. Tapos binalik nila sa binila nila kay Boy Easy Garage daw sa dito sa may General Trias, no? Harap ng ano. So nung tiningnan ko kanina kasi ayaw na tanggapin ng shop ng binilhan nila, ito na naging resulta ng langis niya, sobrang itim na, nag-blowby na yung makina. So ang nangyari, lumapit si kuya sa akin, hingi ng tulong, tinulungan natin. Papalitan po yung mangyari doon, papalitan yung makina niya. Oo. So hindi naman makatarungan yon, binili nila 7 days pa lang, tapos sabihin wala nang warranty. Magkano bili niyo kuya? 162. 162. Ano masasabi mo doon kay Boy Easy Garage? Scammer yan. Scammer siya. Kung gusto nyo bumili doon, huwag na kayo bumili. Ayun. Ito mangyayari sa inyo. Ayun. Pag nabayaran mo ngayong araw na to, pag nilabas mo na sa garahe nila, kahit ngayong araw na to, kahit isang oras lang, ibalik mo, hindi nila tanggapin yan. Ito po, yan may-ari po. 7 days pa lang nila nabili. Ano ba sabi niya kahit magreklamo pa daw kay Tulpo? Oh, yun ang sabi. Kahit pa na magreklamo kay Tulpo. May video kami dito. Patag nga na lang si Mr. Rapi Tulpo. Oo, kaya si gawain ni Boy Easy Garage. Dami nagreklamo diyan na kapag binibili daw yung kotse, wala na daw warranty. Ito 7 days pa lang to, ayaw ipapalitan makina, blue buy. Oo. Isang araw pa lang nung paglabas o nag-overheat na, binabalik nila. 30 minutes lang yan. Ayaw na tanggapin. Ayaw na tanggapin yung yung sasakyan. Kasi daw wala nilabas na daw. So parang hindi naman makatarungan yan, di ba kuya? Hindi naman makatarungan yan. Hindi naman makatarungan yan. Tapos sabi pa nila, magbarangay kayo. Kahit magbarangay kayo, nila kami ng barangay doon. Para mag-blatter sana. Ayaw naman ng barangay na mag-blatter kami. So, usap lang daw. Ay, ibig sabihin malakas talaga siya sa barangay. Oo, malakas sa barangay. Malakas sa barangay. Dahil sa vlogger siya. Oo. Di siya ngayon sisikat niya sa sarili niyang vlog niyan. Pag ganun, ito, nagpalit na makina. Magkano halaga ng makina nito? Matapang, maangas, pasigaw-sigaw pa dun. Ano ba sabi ko? Ano ba sabi ko ya? Maangas si Boy Easy Garage. Ano sabi? Sinisigaw-sigawan pa kami dun. Sa loob. Hindi man kami ang nakatapat mo na akuan. May mga katapat ka rin balang araw. Hanap rin siya nakatapat. Ibig sabihin, scammer pala talaga siya. Kasi pag dapat. Hindi na sila manluloko. Hindi, dapat kung hindi man lang pinalitan, ginawa nila yung sasakyan kasi may mga mekaniko naman sila dyan eh. Meron na sila may tulong, ipatsik sa mekaniko nila, kung anong sira yung mga pisa, kami pa rin bibili. Ganun pa rin. Malupit, no? Malupit pala talaga yung diskarte niya. Pasikatin rin natin yan, no? Masisikat rin siya na vlogger eh. I-share natin yan, madami. I-share nyo, no? I-share, tatag ko na lang sa inyo mamaya. Namin sa comment, yung nakabili, kasunod na namin yata. Minuto lang din yan. Umuwi ng sa pila, nasa comment. Sabi po si Garage, tiri kami dito, bawa naman kayo. Tulungan nyo kami. Anong sagot ni si Garage? Bili ka ng lighter. Sindihan nyo? Sindihan nyo. Yung sasakyan. Okay, sige. Ito, sisimulan na nila na
mamaya. Oo. Sisimulan na nila. Oo. Saglit lang. Narinig natin yung sinabi ng customer at nakakaawa yung customer dahil kailangan nilang bumili ng makina dahil yung engine nung Mazda 3 na binili nila kay AC Garage ay nag-blow by na. At dahil malala na ang tama, nagdesisyon na yung buyer na palitan na lang yung makina sa ibang shop. Ang sasakyan pala na binili nila dito kay Boy AC Garage ay itong Mazda 3. According sa buyer ay hindi pala natatakot itong si Boy AC Garage kay Rapi Tulpo. Sinabi pa ni Boy AC Garage dito sa mga nakakaawang buyer na sige, magpatulpo kayo. Kumbaga ay dahil naniniwala itong si Boy AC Garage sa gawa-gawa niyang batas na as is where it is in good condition, kahit sira-sira naman ang binibenta niya, ay hindi natatakot itong si Boy AC Garage kay Rapi Tulpo. Kaya maganda kung makita to o marinig to ni Rapi Tulpo, ni Sir Rapi Tulpo, para mabigyan ng leksyon itong batang to kasi parang ang laki na ng ulo dahil vlogger siya. Ang patindi pa nito ay kasabwat ang barangay or natatakot ang mga taga-barangay dito kay Boy AC Garage dahil noong pinapablatter ng buyer si Boy AC Garage ay ayaw pumayag ng mga taga-barangay hall. Ang possible daw na dahilan kaya takot itong mga taga-barangay kay Boy AC Garage ay dahil isa daw siyang sikat na vlogger. Kaya itong mga taga-barangay ay the moment na may pumunta sa kanila para magreklamo kay Boy AC Garage ay sinasabi ng mga taga-barangay na makipag-areglo na lang kay Boy AC Garage, which is mali naman. Mali yung taga-barangay dahil sila ay taga-gobyerno at dapat pumapanig sila sa lahat, hindi kay Boy AC Garage lang. Ang mali kasi dito kay Boy AC Garage ay sira lahat ng kanyang binibenta at ay pinapasa niya sa mga buyer yung problema ng sasakyan na dapat ginagawa niya bago niya ito ibenta. Nadadala lang ng kasikatan niya as a vlogger para mapabili yung mga nakakaawang buyer na umaasang magkaroon ng sariling sasakyan. Ngayon, kapag ang buyer ay may dala daw na mekaniko, ay hindi nakikipag-usap ng maayos itong si Boy AC Garage. Keso may lakad daw siya at may gagawin pa daw itong si Boy AC Garage. Tapos paghihintay niya ng pagkatagal-tagal sa labas yung customer hanggang sa mapagod na yung buyer at umalis na lang. Kasi kapag may kasamang mekaniko ang buyer, ay makikita agad ang sira ng sasakyan at sigurado mapapababa ang value ng mga sasakyan na bibilin dito kay Boy AC Garage. Kumbaga ay overpriced junk ang mga binibenta ni Boy AC Garage. Dapat hindi garage ang pangalan ni Boy AC Garage, dapat ang pangalan niya ay Boy AC Junk Shop dahil ang lahat ng binibenta niya ay patapon at junk. Na-hype lang ng mga binibenta ni Boy AC Garage dahil sa pagiging vlogger niya. Isa ding uri ng gahaman itong si Boy AC Garage. Sa laki ng kinikita niya as a vlogger ay dapat ginamit niya yung daang-daang libong kinita niya as a vlogger. Ulitin ko, daang libo upang ipagawa yung mga sasakyan na binenta niya. Pero dahil sa pagiging kahaman niya, ay pinili niyang ibenta ang mga kotse ng sira-sira kaysa ipagawa. Kumbaga, mahalaga lang kay Boy AC Garage ay ang yumaman at dumami ang pera at wala siyang pakialam sa mangyayari sa mga nakakaawang buyer ng sasakyan niya. Hindi naman masama ang maghangad ng magandang buhay. Pero wag naman natin sanang lokohin ng ating mga kapwa Pilipino. Paano natin maaatim na ang pinapakain natin sa ating pamilya ay nakuha natin galing sa panluloko ng iba? Mas masarap kitain ng maliit na halaga kaysa naman sa malaking halaga na nanggaling sa sama ng loob ng iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.